Unang girlfriend experience. Okay. Dahil lagi nyo nare-request sa akin to mga repa sa comment section, ay sino ba naman ako para tanggihan ang aking mga minamahal na supaka-subscribers? Kaya eto na, ikikwento ko na sa inyo ang aking pinakaunang girlfriend experience. Okay, eto na mga repa, simulan na natin ang kwento. Pero bago ko to simulan, meron lang akong gustong i-share sa inyo na nakakatawang pangyayari. Tawan-tawa ako dito kasi ang lupit ng timing. Nung kaka-upload ko pa lang kasi ng ating Peklat Animation, ay sobrang dami nag-comment na ikwento ko daw yung aking first girlfriend. Nung una-una, nagdadalawang isip ako kung ikikwento ko ba to sa inyo. Kasi sa totoo lang, pagdating sa akin love story, ay nahihiya ko ito ikwento. Pero nakakatawa yung unang girlfriend experience ko, kaya parang gusto ko rin to ikwento sa inyo. Ang problema lang, ay ayaw ko nagmumukha ako nagfe-flex pag kwento ko to sa inyo. Kaya naman may debate nagaganap sa utak ko noong mga oras na yon. Tapos maya-maya, merong hindi ka panipaniwala nangyari. Kasi sa kalagitnaan ng pag-iisip ko, ay bigla nag-chat sa akin yung first girlfriend ko, mga repa. What a nice timing, my friend. Tawan-tawa nga ako nun kasi after 7 years na walang reply, ay doon niya pa na timing na mag-reply ulit sa akin kung kailan siya yung iniisip ko na ikwento. At simula noon ay doon ko na naisip na yun na ang sign para ikwento ko sa inyo mga repa ang aking first girlfriend experience. Etong kwento ko na to mga repa ay nangyari nung grade 7 pa lang ako, mga panahong anime at paglalaro pa lang ang nasa isip ko, ni hindi ko nga halos akalain na magkakaroon ako ng GF ng mga panahon na yon. Dati kasi, dun sa school na pinapasukan ko, ay may dalawang building na magkatabi. Yun ay ang Building A at Building B. At nasa Building A, ang room namin noon. At dahil magkatapat lang at malapit sa isa't isa, yung dalawang building sa school namin na yun, ay kitang-kita namin yung room sa kabilang building. At hindi ito ganong kalayuan. As in, kaya mo makipag-usap dun sa mga tao sa kabilang building. What's your name? What? What is your name? Naging talamak pa nga ligawan dati dun sa katapat na building namin na yun. As in, nagliligawan yung mga klasiko at yung mga naandun sa katapat ng room namin. Yun yung usong-uso dun dati. Kasi hindi lang yung section namin na nagawa nun. Halos lahat. Talaga namang maya-maya ay may maririnig ka na lang bigla na nagsisigawan ng pick-up lines. May mga nag-I love youhan pa nga gamit ng sign language na sila din na nag-imbento. Para nga sila mga ninja sa mga pinaggagawa nila na yun. Madami pa nga sila mga pinaggagawa nun. Habang ako, parang kulangot lang dun sa ledgi kasi hindi ko kaya yung mga pinaggagawa nila. Feel ko kasi nun parang sobrang bata ako pa para magkajowa. Pero meron ako nung dalawang tropa na kasama din sa mga nanliligaw dun sa taga-katapat namin na building. At simula nung napasagot na nila yung mga nililigawan nila sa kabilang building, ay dito na nagsimula yung mga hindi inaasahan na pangyayari. Oy Rio, single ka pa, di ba? Ha? Bakit? Ngiting may binabala kayo ah. Di pre, baka gusto mo kasi magka-jowa. Hehe. Kaya nga pre, may rereto kami sa'yo. Sira ulo, hindi naman ako nagpapahanap ng jowa. Yung naging GF kasi nung dalawa kong tropa mga repa ay magkaibigan at meron pa silang isa pang kaibigan na babae at yun ang nirereto ng dalawa kong tropa sa akin. Ano pre, gawin mo ng GF para pa magde-date ay magkakasama tayong tatlo. Kaya nga pre, ay pasa ko dyan mga pre. Sinabogart na lang, total naman jowa na yung mga yon. Sira ulo, ikaw nga yung gusto. Wala pa talaga sa radar ko magka-jowa nun, kaya tumanggi ako. At kung magkakaroon man ako ng first girlfriend, ay yung crush ko ng mga panahon na yun ang gusto ko. At pagkatapos nun, ay biglang kumalat yung balita na nagkakagusto daw sa akin si Moana. Di niya tunay na pangalan. As in, kinabukasan, pagpasok ko ng classroom, ay biglang nagtingin na sa akin yung mga kaklase ko. Oy Moana, nandito na si Rio. Ay! Talaga namang, oh my God. Gusto ko na lang maglaho na parang bula noong mga oras na yon. As in, gabutil yung pawis ko sa hiyanon. At pagkatapos nun, ay hinila nila si Moana papunta dun sa kanilang bintana. Tapos nagkatinginan kami. Kau bilang kau tuh paling manis aduh mamae. Bikin salah tingkah saja kau pemanis. Kau bikin manis hati, salah tingkah di kau sayang. Kau bilang kau tuh paling manis aduh mamae. Bikin salah tingkah saja kau pemanis. Kau bikin manis hati, salah tingkah di kau sayang. Kung madidescribe ko sa inyo mga repa si Moana, siya yung matatawag nyo na Black Beauty. Ang dahilan lang kung bakit ayoko siyang ligawan nun kasi meron na akong ibang gusto. Pero pagtingin ko sa kanya, no mga oras na yon, ay nakikiayo din siya sa amin dalawa ni Moana. Walang jo.
At pagkatapos ng mga nangyari na yon, mas lalong kumalat yung balita tungkol sa amin dalawa ni Moana. Kaya yung katabing section ni na Moana ay nalaman din ata yung balita. At bakit ko nga ba naisama sa kwento yung katabing section ni na Moana kung maitatanong nyo mga repa? Ang masasabi ko lang dyan ay meron na namang hindi inaasahan na pangyayari. Kasi doon sa katabing section ni na Moana ay may umamin daw na meron din daw siyang crush sa akin. Aba nga naman, malupit. Yan ang gusto ko sa'yo kaya ayaw kita. Walang jo. Papirin pa nga ako dun sa mga nangyari nung madaling araw. Tapos meron na namang kumakalat na balita. At nung pagkatapos namin kumain ng lunch break, ay dumiretsyong punta na kami sa aming room. Tapos bigla kaming sinalubong nung dalawa kong tropa. Tapos sinabi nila sa akin na kinausap daw nung dalawang GF nila kanina yung isang babae na nagkakagusto daw sa akin. Tapos pinagsabihan daw nila to. Talaga naman napa-timeout ako ng mga panahon na yon kasi sobrang dami nangyari sa isang araw lang. At pagkatapos nun, halos araw-araw na akong kinukulit ng mga kaibigan ni Moana at mga kaibigan ni Aya. Hindi niya rin tunay na pangalan. At pinipilit ako na gawin ko na daw GF yung kaibigan nila. As in halos isang linggo, puro ganun ang pinaggagawa nila. Ewan ko nga ba sa mga yon kasi parang ginawa na nilang kompetensya. Kaya noong mga panahon na yun, kabado 20 ako lagi pag naglalakad ako sa school. Tapos one time, may plinano pala yung dalawa kong tropa sa akin. Oy pre, laro tayo mamayang uwian ng Bleach vs One Piece. Doon tayo dumaan sa likod ng school. Get tara. At pagkatapos ng klase namin na yun, uwian na. Sabay dumiretso kami punta ng dalawang tropa ko doon sa may back gate. Tapos maya-maya ay hindi ko inaasahan na ambush pala yun. Tapos pinalibutan ako bigla ng mga kaibigan ni Moana. Paano nyo nagawa to sa akin? Pasensya na pre, napag-utusan lang. At alam ko nasa seryosong sitwasyon ako nun kasi kasama nila si Moana. At pagkatapos nun, nagsimula na silang kumbinsihin ako at hindi daw kami uuwi hanggat hindi ako nagsasabi ng oo. At makalipas ng ilang minuto, grabe yung pagpe-pressure nila sa akin. Di rin ako makaimik ng ayos kasi naandun si Moana. Hanggang hindi ko na kinaya at napa-oo na lang ako. At dahil sa pinilit lang ako nun, hindi talaga mag-sink in sa utak ko na may girlfriend na ako. At simula nun, lagi nang natambay sa room namin si Moana sa tuwing walang klase. Kaya dahil doon napapadalas na magkasama kaming dalawa. At napansin ko, noong mga panahon na magkasama kami ni Moana, ay isa siyang mahinhin na babae. Hindi siya ganun kadaldal, pero magaling siya makinig sa mga kwento ko. Napakadaldal ko pa naman na tao. Kahit nga minsan yung kinikwento ko sa kanya ay napaka-random at walang katuturan, parang interesado pa rin siya at tuwan-tuwa.